Hello everyone. Ang topic natin na pag-uusapan ngayon is about rules or condition ng isang parallel circuit. So ito naman ay condition ng parallel circuit. Ng isang parallel circuit. So dito pag-aaralan natin yung mga iba't ibang formula na gagamitin sa pagsosolve naman ng parallel circuits. O ito yung mga condition na rin sa pag-aaralan natin dito sa parallel circuits. So example tayo para mas maintindihan natin. So meron tayong voltage source tapos dalawang resistor lang. So yun. So ito sabihin natin 2 kilo ohms tapos ito ay 8 kilo ohms. So now ang voltage source natin sabihin natin 24 volts. So again, yung current natin is dito. Kasi ito yung pinaka-point ng dalawang branch. So ito yung dalawang branch natin. Ito yung branch 1, tsaka yung branch 2. And then itong point na to na directed dito sa terminal ng voltage source. Ito yung pinaka-total current natin. Ito yung pinaka-main line. So IT. Ibig sabihin dito, yung I1. So ito ay IT. So ito ay IT din. From this point hanggang dito sa terminal ng voltage source. Sabihin natin na ito yung terminal niya. So dito, yan. So dito ang current. Pag ganun. Tapos ito yung current naman nitong 8 ohms. So sakop niya to hanggang dito. 2 branches. Okay. So kung natatandaan nyo, yung una nating napag-aralan sa dito nga sa parallel circuit, yung current niya ay yung total current niya ay sum yan ng dalawang branches. Ibig sabihin magkakaiba ng current. So example, kung ang current dito is 10, dinidivide niya ngayon yung current dito. Dito sa part na to. Pwedeng sabihin natin 80 to, tapos ito yung 2. So yun. So depende sa computation So hindi ito yung total current. So hindi pa natin na-compute yung total current. So dito ang isa sa mga formula at mga kailangan tandaan sa pagsusolve ng parallel circuits ay itong unang-una ito. Itong IT. So kasama to. Ito ang pinaka-importante sa lahat. So well, importante din naman yung iba. So ito lang yung kailangan mas pinaka-importante kasi magkakaiba yan eh. Kung papansinin nyo sa series circuit ay equal. Dito naman ay ina-add yung dalawang branches. So next is yung voltage total naman. Voltage total. So dito ang voltage total sa kapag parallel circuits ay equal. So ibig sabihin equal to. Equal to. Kasi kung papansinin nyo itong point na to, ng 2 kilo ohms, yan, papansinin nyo, directed yan dito sa terminal. Kung baka nakarekta yan. So, kung itsura niyan, parang ganito. Ito yung 24 volts mo. Tapos, ito yung 2 kilo ohms mo. So, kumbaga, ito mismong point na to, direkta mo papunta doon. So, kung ito ay 24 volts din to. Kasi, zero potential difference tong part na to eh. Baga, less resistance. So,
So, ibig sabihin, kung ano yung potential difference dito, sa point na to, yan. Pag naglagay ka ng dalawang ano dyan, zero potential difference yan. Kasi isang linya lang yan eh. Pero pag dito at dito, I mean dito at saka dito, so kung ano yung voltage dito, ang voltage drop din dito is ganun din. So ang kasunod naman is ito, 8 kilo ohms. So ganun din yan. Kung 24 volts yan, 24 din tong sa 8 kilo ohms. Kasi kung papansinin nyo to, rekta naman yan dyan. So ito dito na nag-top ng wire. Kaysa naman siya mag-top pa dito, o may extend pa niya yung wire mula dito hanggang doon. So, dito na lang siya nag-top. Kasi pare-pareho nga sila ng voltage. So, ang pinaka-itsura na kagaya niyan is ito. So, ito naman yung kilo ohms. Ay, sorry. Yan. So, 24 volts din to. So, kaya siya naging equal. Directly connected sa voltage source yung mga points ng components or na resistor. So, yun. So, dalawa na yung kailangan natin tandaan. Isang total current at isang total voltage. So, next is yung total resistance niya. Paano natin kino-compute naman yun ngayon, ano? So, dito, balik natin dito. Dali natin ito ditong formula. So, IT is equals to I1 plus I2. So, itong IT, kung papansinin nyo, di ba, ang formula natin ng IT is equals to voltage total divided by total resistance. So, ibig sabihin, kung ito, yung RT natin is pwedeng REQ yan. R equivalent. So, total resistance or equivalent resistance, pareho lang yan. So, since yan is RT, so pwede nating i-substitute tong formula na to dito. So, both voltage total divided by total resistance. Yan. So, itong I1, since ito ay equal naman, so ibig sabihin, itong B1, pwede nating gano'n yan, gawing BT na rin yan eh. Kasi equal naman sila lahat eh, di ba? So, itong B2, pwedeng BT na rin yan. Ibig sabihin, itong I1, sa halip na B1 ang ilalagay natin, gawin na natin si BT kasi pare-pareho naman silang equal. So, BT over R1. So, plus VT or B2, so BT over R2. So, ito, pwede mong i-divide to sa total voltage kasi pare-pareho silang ng total voltage. Kasi pwede mo siyang isulat ng ganito eh. Etong BT, i-multiply mo sa 1 over RT. Yan. Tapos ito, since plus yan, pwede mong ilabas yung voltage total. Yan. Yan. Tapos ito, magiging 1 over R1 plus 1 over R2. R2 to R2. Yan. Kasi pag minultiply mo dito bawat ganon, o kung natatandaan nyo sa algebra, yan, may rule na ganyan. Multiply mo yung total voltage dito, tapos multiply mo din doon. So, ang equal niyan is ganito. So, now, pwede mo na siyang i-divide ngayon sa total voltage. So, divided by total voltage. Total voltage. So, since pareho naman sila, so equivalent yan sa 1. Equivalent yan sa 1. Yan. So ngayon, ang natira mo is ito 1, tapos ito 1. So, ang natira mo is 1 times 1 over R1. So, 1 over R1 yan. I mean, sorry, RT pala yan. RT. Or total resistance. Tapos, equal sa ito na lang. So, 1 over R1 plus 1 over R2. So, yun. So, ganito ngayon, ito na ngayon yung pinaka formula kapag parallel circuit. So, ito.
So, meron na tayo sa total current. Meron na tayo sa total current. Meron na tayo sa total voltage. At higit sa lahat, meron na tayo sa total resistance. So, yun. So, itong tatlo na to, itong tatlong condition na to, ito ang mga kailangan nating tatandaan sa pagsosolve ng parallel circuits. So, yun. So, next is ano naman yung mga iba pang mga condition na tatandaan natin kapag nagsosolve tayo ng parallel circuit. So, tatandaan nyo sa parallel circuit. So, again, kagaya na sinabi ko, equal ang voltage. Tapos, yung current niya ay yung sum niya is yun yung pinaka-total current niya. So, dito sa sa parallel circuits, dito kung ano naman yung may pinaka mababang resistance, yun naman yung may pinakamataas na current. So, kagaya dito sa circuit natin. So, 2 kilo ohms at 8 kilo ohms. So, dito, ang pinakamababa is itong 2 kilo ohms kesa sa 8. So, ibig sabihin, ito yung may pinakamataas na current sa lahat. So, yun. So, yun ang may pinakamataas na current sa lahat. So, isolve natin kung tama. No? So, kunin natin yung total current. So, ang formula niyan is yan. So, ang voltage total natin is 24. Now, dito, wala pa tayong total resistance. So, kukompute muna natin yung total resistance. So, ang equivalent niyan is, so ito, pag dinerive mo yan, ang mag-e-end yan sa ganito. Yan. So, 1 over yan na. Ito ng pinaka-total resistance natin eh. So, 1 over R1 plus 1 over R2. So, bakit naging ganun? No? So, pakita ko lang kung paano siya dinerive. Paano na siya dinerive. So, ito, 1 over RT plus, equal, sorry. Equal yan sa 1 over R1. 1 over R1 plus 1 over R2. So, ito, ang gagawin natin, palalabasin natin yung R2. Kaya lang, naka-reciprocal siya, di ba? Or inverse. So, ang gagawin natin, di-divide natin. I-multiply natin to sa ano muna. So, pwede natin i-divide dito sa sa RT. Sorry. So, ganito na lang muna. So, ito pwede mo munang multiply ito sa RT. So, RT, multiply natin. Ito. So, kagaya ng sinabi ko, kapag nag-multiply ka dito sa kabila, kung ano yung minultiply mo, dapat meron din dito sa kabila para balance sila. So, yun. So, ito, makakancel na to. Kasi magiging 1 na lang yan. So, mabali yan 1 divided by 1. So, ibig sabihin, consider na yan as 1. So, magiging 1 na lang yan. So, magiging 1 na lang yan. So, yan. 1 is equals to, ito naman na natira niya is ito. Multiply natin sa 1 over R1 plus 1 over R2. Then, multiply sa RT. So, dito, pwede natin itong i-divide ulit. I-divide naman natin siya para Pero depende sa inyo kung saan kayo mas nadadalian na pagdi-drive. Ito kasi mas pinaka mabilis at pinaka madali na lang din. So ito, pwede mo i-divide mo itong mismo. Itong mismo nung i-divide mo. So i-divide mo sa 1 over R1 plus 1 over R2. So ganun din dito sa kabila. 1 over R1 plus 1 over R2. So ito, cancel na itong buo na to. Kasi pareho naman silang nasa numerator at meron din sa denominator. So, yun. So, meron ka na ngayong RT
So, ito yung RT mo. Tapos, equal sa 1 over R1 plus 1 over R2. So, ito na yung pinaka-formula mo ng total resistance. So, yun. So, yan yung pinakita ko kung paano i-derive yung formula. Pinaka the best way na i-derive yung formula. So, punta na tayo dun sa tanong. So, first, kukunin natin yung total resistance. So, ang pinaka-total resistance natin, RT, 1 over 1. Ang R1 natin is 2 kilo ohms plus 1 over 8 kilo ohms. So, yung total resistance natin is equals to, so, ang total resistance natin is 1600 ohms or 1600 ohms or pinaka-RT natin is 1.6 kilo ohms. So, ito ang RT natin. So, ibig sabihin, 1.6 kilo ohms. So, ang total current natin is 0.015 amperes. Ampere lang. So, kapag kinumpute natin yan sa milliampere, ang gagawin lang natin, kinonvert natin sa milliampere. So, ang 1 milliampere is equivalent sa 1 times 10 raised to negative 3. So, ang sagot niyan is 15 milliampere. So, ito na ngayon yung pinaka total current natin. So yun. So, ang ibig sabihin, ang total current natin dito is dito ay 15 milliampere. Now, meron na tayong total current. Ang gagawin na lang natin is kukunin natin yung current dito sa R1 at R2 o yung sa bawat branch. So, sa I1, ang formula is VT or B1 divided by R1. So, ang VT natin is 24 volts or ang B1 natin kasi equal naman sila. 24 volts divided by yung R1 natin na 2 kilo ohms. So, ang sagot niyan is 0.012 ampere. So, pag kinonvert natin sa milliampere yan, 1 milliampere over 1 times 10 raised to negative 3. So, ang sagot niyan is 12 milliampere. So, ito yung current natin sa R1 branch. So, next is I2. Sa second branch natin. Or second branch. So, BT or voltage number 2 or yung divided by yung ating resistance or yung R2 natin. So, 24 divided by 8 kilo ohms. So, 24 divided by 8 kilo ohms, ang sagot niyan is 3 milliampere. So, again, kapag total current, so ang total current natin is 15 milliampere. So, pag pinag-add natin itong 12 milliampere at itong 3 milliampere, ang sagot is 15. So obvious naman na 12 milliampere plus 3 milliampere. So, ang total current natin is 15 milliampere. So, ibig sabihin dito ay may 3 milliampere, ay dito ay mayroong 12 milliampere. Sapat na to dito. Tapos dito naman is merong
3 milliampere. So, yun. So, again, kung papansin ninyo, etong current natin is 15 milliampere, itong total current. Na kung saan ang total resistance niya at ang total resistance natin ay ano ay total resistance natin? 1.6 kilo ohms. So, dito sa I1 natin, ang current niya is 12 milliampere. At ang R1 natin is 2 kilo ohms. So, sa I2 natin, ang current niya is 3 milliampere. At ang R2 natin is 8 kilo ohms. So, kagaya nga ng sinabi ko, kung ano yung may pinakamababang resistance, yun yung may pinakamataas na current. Since, nung kinumpute natin yung total resistance, from 8 saka sa 2, naging 1.6 na lang siya. So, ibig sabihin, every time na nagtataas tayo nagdadagdag tayo ng resistance in parallel, nagre-reduce sa pinakamababa. Ngayon, siya yung pinakamababa, siya ngayon yung may pinakamataas. Kaya yung pinakamataas natin ay yung total current. So now, dito naman sa mga branches natin, since yung pinakamababa is 2 kilo ohm, siya naman yung may pinakamataas. So, ibig sabihin yung I1 ang pinakamataas kasi may pinakamababa. Mas mababa siya compare kay 8 kilo ohms. So, 3 kilo ohms ang si R1 ang mababang 2 kilo ohms, tapos siya naman may pinakamataas na current, tapos ito na yung compare mo dito kay R1, kay R2, ang R2 natin is yun yung mataas kaysa sa 2, so ito yung pinakamababa, yung 2. So ito ngayon, yung 3 lang yung sa kanya, 3 milliampere. So again, kapag parallel, kung ano yung may pinakamababang resistance, nandun yung may pinakamataas na current. Kapag compare mo siya kay series, kung ano naman yung may pinakamataas na resistance, siya naman yung may pinakamataas na voltage drop. So yun ang ibig sabihin ng parallel circuit.